o di kaya po ay sa susunod na buwan, yan po ay March. Good luck sa ating lahat sa mga sasakay po ng bus. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapika sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyno ng Kasada. Laman you there! Smile mo dyan and now, girl, fine. Balik sa'yo iyan. Salamat at ang hirit namin mamaya motorsiklo at jeep nagsalpukan sa isang U-turn slot sa Quezon City. Isa ang sugatan. Isang negosyante patay sa pamamaril sa Batak, Ilocos Norte. Narito na po sina Suzy at Lynn. Thank you! At bukod sa mapapakilig ng ating puso ngayong Valentine's season, mahalaga rin na siguraduhin natin na maayos ang pagtibok ng ating puso. Kapag tumibok ang puso, Mara. Dollar curve! Alam natin lahat yan. Mag-isa lang ako sumasaya. Weird, okay. Kaya ito na ang ating heart medical mission para sa ating mga kapuso. Ihirit ni Susan at ni Arn. Wait! Paano nga ba? Check. Kapag tumibok ang puso. Ay, good morning, Lynn! Suzy! Ayan, teka lang. Ano lang kaya? Telepon ko na ako. Alam ko kanina mataas yung aking ano. Anyway, balik po tayo sa ating Kapuso sa Puso Heart Mission. Dito po sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City. Kasama pa rin natin ang mga tauhan ng Philippine Heart Association at Philippine National Red Cross Society. Ito, syempre po, ang ating mga lola, mga nanay, mga lolo at mga tatay mula dito sa Barangay Loyola Heights. Siya pong nag-aabel ng ating libreng heart mission. Ayan, kaugnay nga po ng nalalapit na Valentine's Day. Ito, syempre, ang unang-una hong ditong procedure ay magpa-blood pressure check. Ayan, para malaman ho, kumusta ang ating blood pressure. Ha? May mga nagpapunta ho dito na medyo mataas yung kanilang blood pressure. Syempre, pagkatapos ho dyan, ay meron tayong konsultasyon sa mga cardiologist natin para na malaman natin kung ano ang lagay ng ating mga puso. Ayan, teka, alamin muna natin dito sa ating ilang mga lolo dito kung ano ang kanilang kalagayan. Si Ginong Eulogio Milarpis po. Alo, kumusta po kayo? Buti naman po. Nakapag-check up na kayo? Nakapag-check up na po. Ang balita ko, meron na ho kayong meron na kayo talagang dating sakit sa puso. Mayroon na po. Okay, so ngayon po, ano yung kailangan magpa-check up na lang uli kayo para malaman kung ano yung kalagayan? Check up talaga para malaman ko kung talagang diferensya sa puso ko. Okay. Salamat po. So, susunod na kayo dito. Ano pa? Okay, sige, salamat po. So, pagkatapos po nitong kanilang, si Arn, nagpa-check up ka ba? Oo, nagpa-BP na ako kay doktora eh. Buti. 120 overacting. Overacting. Yes. Saka, alam ko, wala ka naman puso, di ba? Kalahati Meron, yung katawan. Meron ba? So, pagkatapos po ng consultation, meron pong physical examination. At syempre po ay ECG test. Ayan, nakita ho natin yung ating mga kapuso na nakapila dito para ho doon sa kanilang ECG test. Meron silang cholesterol check, blood sugar check, at saka meron ho tayong libreng gamot na binibigay. Ngayon, makakasama ho natin si Dr. Eleanor Lopez, ang presidente po ng Philippine Heart Association. Doc, good morning po. Good morning, Susan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, ano po ba? Pag sinabing meron tayong heart disease o heart problem, ano po ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin noon, nagkaroon na ng komplikasyon ang puso natin dahil sa maraming dahilan. Kung tatanungin natin ano yung mga dahilan ng pagkakasakit sa puso, nandyan yung presyon or hypertension, nandyan yung smoking, diabetes, obesity or sobrang bigat, no? Lagpas ka sa talagang ideal body weight mo, lack of physical activity, walang exercise, o kaya yung edad at mataas na kolesterol. Okay, Dok, so paano po doon sa mga binanggit ninyo, para paano ho natin maiiwasan na magkaroon tayo ng heart problem? Unang-una, dapat hindi tayo manigarilyo. Kalawa, dapat yung ating timbang ay tama. So, we should exert physical activity para siguradong hindi tayo tumaba. Ikatlo, tamang pagkain. Piliin natin yung pagkain na masustansya, gulay at prutas, huwag masyadong mga taba. No? Ikatlo, we should maintain our blood pressure. So that means kung tayo ay may alta presyon, siguraduhin natin kontrolado ito. Kung wala naman, iwasan na magkaroon by eating properly. And if we have diabetes or cholesterol, tamang gamot at pag-check up. Dok, so pagka may mga nararamdaman na tayo sa ating puso, kahit anong edad pa man tayo, hindi ho dapat ipinagsasawalang bahala. Hindi po. Kaya ito ang ating ginagawa. Nagkakaroon tayo ng advocacy campaign para ang lahat ng tao ay maging aware tungkol sa healthy lifestyle. Okay.
Ay, maraming salamat po, Doc Lopez. So, ito po ating libreng heart mission check-up. Ayan, ay hanggang alas 9 po ng umaga ngayon. At syempre kasama nga ho natin ang ating mga magagaling na cardiologist, mga miyembro po ng Philippine Heart Association. Siya po nagbibigay ng libreng medical mission sa ating mga kapuso dito. Ayan, yung mahabang pila na ho. Maaga silang gumising. At dahil nga po ito hanggang alas 9 ng umaga. At sabi nga kanina ni Doc, para daw ho mapanatiling malusog ang ating mga puso, makaiwas tayo sa mga heart problem, mga heart ailments, kailangan meron tayong mga physical activity, gaya po ng exercise. Ngayon, tingnan ho natin kung ano ang mga exercise na ituturo sa atin ng ating kapusong si Regine Tolentino. Regine? Thank you very much, Ate Susan. Tamang-tama ka dyan kasama ang pagpapacheck up at tamang diet. Ang pag-exercise para tayo ay mahabang buhay. Talagang healthy ating mga puso. Di ba mga kapuso? Kaya naman, ito isang exercise na gagawin natin kasama ang mga friends natin mula dito sa Loyola. Ito, abangan nyo dahil ituturo namin sa iyan para naman lahat tayo ay healthy at masaya. Sexy, di ba? Kanta para kay, para love, di ba? Sa malapit ng Valentine. Okay? Let's just walk it to the side. Very easy. Honestly, the truth is that you know I'm never leaving, 'cause you're my angel sent from above. Baby, you can do no wrong. And take it out. Come on, John. Kailangan gumalaw-galaw para healthy lang ang time. Work it. Being girl is where you belong. Just stay right Alright, here. come on. Promise I'll hear for nothing above. Chorus tayo. Let's go. Come on, puso. Say that you love me. Diyan lang kayo mga puso. Magbabalik ang unang hilit. Kiss me. Say that you miss me. Tell me what I wanna hear. Okay lang yun. Come on. Gumalaw. Jog out. Bakit tayo? Lisa, come on. Work it. Bago puso natin. Papabuhay natin. Abangan niya dyan. Sige, gagawin. Ito lang yan. Sa unang hilit. Tell me what I wanna hear. Tell me something you like to tell me, but I still won't say. Hi! Ngayong buwan po ng mga kapuso. Aba, February nga. Buwan ng mga puso. Kailangan panatiliin yung malusog at ayun talaga mga puso, di ba? Para naman patuloy ang pagtibok nito. At para dyan kailangan healthy ang kinakain natin. Heart healthy, kumbaga. Kaya kasama po natin si Chef Tristan Encarnacion para bigay sa atin ng heart healthy recipes. Good morning, Chef! Good morning, Lynn. At sumasabog po ang kanyang pan. Natakot ako. Okay. So, Chef, ano ba ang mga pagkain na matatawag nating heart healthy? Of course, let's start with the fish. And for the fish, yung salmon, kasi rich in omega, Oh, diba? that's Omega true, 3, oo. right? Pero for us, yung mga kapuso natin, pwedeng basta lean fish, like tuna, pwede, or tilapia, dory, mga ganun. Kailangan ba as much as possible wag mag-fry? Para mas maganda ba Better steam kung siya? either steam, kung mapa-fry, yung pan-seared lang, yung parang lalagyan mo lang ng frosting na ba? Oo, exactly. Okay, aside from that, meron din tayo, syempre, in front of us is Luan, healthy sa heart. Healthy sa heart, sa mga in love. Anyway, aside from her, ay yung mga kinakain yung pagkain ngayon, ito yung kangkong. Why is it healthy for the heart? Of course, parang alternative for other veg. And yung kangkong kasi rich in Folate, no? Folate, yeah. Tama, folate. It's good for new cells, kumbaga. Yes. And good for the heart also. And then yung tokwa naman, I know it's high in protein. high in protein, and Yes. alternative for pork. Pork. Pwede Uy, for okay pork. yan. Para makakatipid ka ba, murang-murang tokwa eh. Mura-mura. And available yan kahit sa supermarket or grocery. Or palengke. Or palengke. Yes, palengke. Ito namang sa ating mushroom naman, nasarap din For niluan. the mushroom, pwede siyang alternative for beef. Kasi yung mushroom, normally, it has a earthy flavor and strong. Pero depende rin sa mushroom. Oo, that's so like the true. shiitake, like the button, oyster mushroom, mga ganong klaseng Yung mushroom. favorite ko yung button tsaka yung shiitake. Masarap silang pareho. And syempre, kung gusto mo na mag-salad yun, nag-diet kayo, pero gusto yung may lasa ng konti, I heard maganda raw ang vinaigrette talaga. Vinaigrette kasi it's oil-based and may acid siya like the suka. So yung fats mo na nasa katawan, yung cholesterol, mafa-flat. So, ano ba kailangan ba para makagawa ng vinaigrette? Alam mo, suka and then? Suka lang, sugar, and then you can add a bit of patis para may konting Asian fusion, and then oil. That's it. Pepper, kailangan din Pepper, natin, salt, and syempre. pepper. Oo, That's salt and it. pepper. Okay, the usual. And then now, what are you making? So now, for our salmon, gagawa tayong red bell pepper sauce. Okay, so we have the red bell pepper. We'll add some leeks para medyo mild yung lasa, not like the onions. Okay. Leeks lang pala, okay. Of course, lasa garlic, good for the heart. Oh, yeah. Heart healthy ang garlic, diba? It's good for the heart. Pero bad for the mouth. But good for the heart. Mag-mouthwash Mouthwash na na after, yeah. At meron ako alam na mouthwash na maganda. Anyway. Ano yan? Okay, mouthwash kayo after. Basta kumain kayo ng garlic. It's good for your heart and your health. And then,
Okay, we'll add some chicken broth or water. And then, At meron na, okay. Dumagdag syempre si Suzy. Kainan portion tayo, kaya this is Suzy. and then simmer lang natin to hanggang sa lumabas yung bell pepper, and then we're going to puree it sa blender. okay. Para maging smooth yung consistency, tapos para maganda sa plating. That's right. So yeah. Meron siyang style pag nasa platter Meron siyang siya. Okay. So, next is for the salmon. Konting-konti lang ang oil na nilagay mo dyan, Chef. Konting-konting oil lang. Red bell pepper sauce. Any particular oil that you use? Pwede olive oil, Olive of oil, course? kung medyo namamahal sa olive oil, you can use, substitute it with canola oil or like pwedeng grapeseed oil or Basta healthy oil na lang. Healthy oil. Pwedeng coconut oil, pwede Okay. na. Basta lang, konting-konti lang. Okay. As in And PCO. wag laklakin yung wag laklakin yung oil. Huwag yung damihan yung oil. Kailangan talaga, like you said, pan-seared lang dapat Pan-seared. ang salmon. So for pan searing, konting-konting oil, tas very high heat para lang magkaroon ng crust. Oo. And then both sides, so na magiging itsura niya is magiging Yan ganito. na yan. Okay. And then when you plate it, When you plate it, eto na magiging itsura niya. Oh, yan. So, Yeah. pinapan-sear na muna siya ni Chef. isin natin. And yung this is plating. when you... Ayan, naayos ang plating kaya pwede nang kainin. Ayan, nag-aantay na ang ating dalawang napakagandang dilag. There you go. Okay. Tirahan niyo ako tatlo yan, ha? Actually, Isa very, sa'yo, isa ano sa yan. akin. Talaga nag-reserve ng isa. Chef, gumawa ka para mas marami. May Sige, hindi gawa na ko sa muna. loob. Okay, habang Alright. gumagawa ka, maraming salamat, Chef. Thank you. Thank you for your heart healthy recipe na Ilan? nag-order na si Direk Direk, ngayon. Direk, pag may natira ako, bibigay ko sa'yo. At habang kumakain kami rito, Direk, ano di- magbabalik po agad ang unahin. Saya, saya. Unang hirit, unang hirit.